Ayan, isang mapagpalang oras mga kapatid. Minsan rin po ba kayo hindi magkasundo ng iyong asawa? Ako po, no? Yan pong madalas na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa, no? And sometimes it leads to sa tinatawag natin divorce, no? At yan nga po patungkol ang ating ebanghelyo ngayong araw, no? Na kung saan, no? Kung mababasa po natin in Matthew chapter 19, doon po tinalakay ang pagtatanungan, no, sa pagitan po ng Fariseo at ng ating Panginoong Jesucristo, at napag-usapan po nila ang patungkol sa divorce, no? Dahil sa katanungan po ng mga Fariseo kung kalooban ng Diyos or pinapayagan ba ng Diyos ang diborsyo. Pero naging malinaw din po, no, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, na ibinalik niya sa dati at sa tunay talaga na kahulugan ng pag-aasawa. Alam naman po natin sa lumang tipan, no, binabanggit doon na ang lalaki at ang babae ay iwala niya ang kanyang mga magulang at magsasama sila upang maging isa, no? Dito po natin makikita talaga ang tunay na kahulugan, no, ng pag-aasawa. At gayon nga po sa sagot po ng ating Panginoong Jesucristo sa katanungan ng mga Fariseo ay hindi talaga sinasangayunan, no, ng ating Panginoon ang diborsyo. Dahil kung ano man ang kanyang pinagsama ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Napakalinaw po yan ay tinuturo sa ebanghelyo. At sa katanungan po ng mga Fariseo ay binigyan tugon ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit nangyari or pinayagan, no, ng time ni Moises ang diborsyo ay nang dahil po sa katigasan ng ulo ng mga tao noon. So dito nga po ay binibigyan, no, ng emphasis ng ating Panginoong Jesucristo ang kahalagahan talaga ng pagsasama ng mag-asawa, no? So binibigyan din niya din ang tinatawag natin na sacrament of marriage. Napaka-importante na sakramento na natanggap ng mag-asawa. Yan po ang sakramento na hindi kayang buwagin ng tao. Alam naman po natin, di ba, napakalinaw ng pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin, no, ng tao. So dito nga po, no, binibigyan din ng emphasis ng ating Panginoong Jesucristo ang kahalagahan ng sacrament of marriage. Ito pong biyaya, no, ito pong bendisyon na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi maaaring kunin ng iba. So dapat itong pahalagahan, no, ng mga mag-asawa, di ba? Minsan nga madalas dahil lang po sa kaunting away, sa kaunting hindi pagkakaintindihan ay nahantong na agad, no, sa tinatawag nating hiwalayan. Ngunit ano ba talaga, no, ang nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng conflict, no, ang mag-asawa? Maybe dapat po natin munang suriin ang pinaka-root, no, or ang pinaka-dahilan kung bakit nagkakaroon ng conflict ang mag-asawa. And of course, isa na po siguro dito yung hindi pagkakaintindihan, no? So kapag walang pagkakaintindihan, no, sa pagitan po ng mag-asawa, nagkakaroon talaga ng conflict at maaaring hindi kayo magkasundo, no, sa anumang bagay na maaaring ninyong pagdesisyonan. At sa pagkakataong ito ay nako po, no, ay nagkakaroon na ng mga sari-sariling desisyon na maaaring ikasama, no, ng pagsasama ng mag-asawa. So yan po mga kapatid, no, pagkakaintindihan, kailangan talaga na ang bawat isa, ang mag-asawa ay magkaroon ng pagkakaintindihan nang sa gayon ay maiwasan itong tinatawag natin na diborsyo, no, or paghihiwalayan. No, pangalawa dito, of course, kailangan din ng faith, no, ng proper faith. Kung ang dalawa, no, ang dalawa kayo na mag-asawa ay walang tinatawag natin na proper faith, again, magkakaroon lamang ng tinatawag natin na pantaong pananaw, no, na kung saan tinitingnan mo lamang ang kalagayan ng inyong pagsasama base sa pananaw mismo ng tao at hindi sa pananaw ng Diyos. Alam naman po natin na parte po ng pagsubok ng pagsasama ng isang mag-asawa ay of course yung mga away, no, pero hanggang sa away lang at hindi na dapat humantong pa sa mga hiwalayan. Normal po sa isang mag-asawa na may mga challenges kagaya po ng mga hindi pagkakaintindihan, pero again, kapag nasa init ng ulo ang isa, no, dapat maging tubig, kagaya nga, no, kung apoy ang isa, dapat maging tubig naman ang isa.
at huwag kayong magsabayan, dahil kung dalawa po kayo na apoy, naku po, masusunog ang buong bahay. At doon po nagsisimula ang pagkasira, no, ng tinatawag natin ng pagsasama, no? Hindi magandang pagsasama ng pamilya, at of course mahantong na sa hiwalayan. So sino po ang kawawa? Nakakalungkot. Of course, hindi lang po ang pag-aasawa ay tungkol sa inyong dalawa, no, na mag-asawa. Parte na rin po ng pag-aasawa, kaakibat na rin po ang responsibilidad sa mga anak. So nakakalungkot, if there is divorce, ang kawawa, no, ay yung mga bata, di ba? So isa rin po sa nagiging rason, no, ng divorce ay dahil we always sometimes to focus on our self-interest. Diba? Yung isa ay nakatutok lamang sa kung anong makakabuti sa kanya, no? Sa makakabuti sa kanyang interest, at hindi na tinitingnan pa ang makakabuti, no, sa kanyang asawa. So madalas yan po humahantong, no, yung tinatawag natin na hindi pagkakaintindihan. Dahil kung inuuna mo yung sarili mo, no, more than sa iyong asawa, hahantong talaga yan, no, sa tinatawag natin na hindi pagkakaintindihan, no, at pagkakalabuan sa inyong mag-asawa. So dapat, no, kung kayong dalawa again ay pinagsama na ng Diyos, pinag-isa na ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kasal, ng sacrament of marriage, dapat sa inyong dalawa ay magkaintindihan, no? Dapat unahin talaga ang interest ng bawat isa. Again, this is no longer the interest ng bawat isa sa inyo, no? Because you are already one, di ba? United in the eyes of God. So, ang interest mo at ang interest ng asawa mo ay interest ninyong dalawa. So, dapat pa rin talaga na kung may mga desisyon, kung may mga pinag-uusapan, no? Kung may mga pagkakalabuan, dapat talagang pag-usapan ng dalawa, no? Ninyong dalawa. Dapat talagang desisyonan, no? Or dapat kayong magdesisyon na kayong dalawa talaga. At hindi po ito gawain lamang ng asawa, no, ng iyong asawa, at dapat gawain or dapat gampanan ninyong dalawa, no, bilang isa, bilang tinaguyod ng Diyos sa relasyon na yan. So yan po madalas, no, ang nagiging sanhi kung bakit nagkakalabuan, no, sa isang pamilya, nagkakalabuan sa isang mag-asawa, nang dahil sa inuuna natin yung interest, no, ng bawat isa. Hindi na natin tinitingnan ang makakabuti, no, sa iyong asawa, sa buong pamilya, pero inuuna mo na lang yung interest mo. So kung kaya hindi talaga may iwasan na hahantong ito sa tinatawag natin na hiwalayan. So tandaan po natin, if you are already in a marriage, no, in a relationship, dapat natin na i-consider ang interest ng bawat. Ayan po mga kapatid, going to ano na ako sa paaralan namin. So medyo nag-pause ata yung live natin. Hindi ko na makita kung ano ito siya, no. So ito po yung binabaybay natin, no, pupunta po sa aming paaralan. Of course, medyo maganda ngayon yung ating medyo maganda yung traffic ngayon, no, dahil kaunti lang yung nagbabiyahe. But I think yung mga ano ngayon, no, mga estudyante ay wala pa dahil medyo maaga pa, no. So kamusta po yung biyahe ninyo, kamusta po yung paglalakbay ninyo? So ayan nga po mga kapatid, no, ay again, no, sana i-play ano po tayo, no, palaging safe po tayo sa ating pagpunta sa ating trabaho, no, at sana maganda po yung ating kalusugan, no. Good health lang po tayo upang makapag-perform po tayo ng mabuti sa mga trabaho na ibinigay po sa atin, no. So yan po mga kapatid, no, ay again, sana po ay nasa ano lang po, safe lang po tayo palagi, no, at ipanalangin po natin ang bawat isa na malikupan, no, or always, no, under in the grace of God. So pinagpapasalamat po natin palagi sa ating Panginoon na tayo po ay binibigyan, no, ng everyday na opportunity, no, para again mabigyan siya ng papuri, may bahagi ang kanyang ebanghelyo. At sa pagkakataong ito ay again, ito po, no, ang ating maaring ma-contribute, no,
sa pagpapalaganap ng magandang balita na inatas ng ating Panginoong Jesucristo. So kamusta po kayo dyan mga kapatid? So again, no, leading towards sa ating trabaho na naman everyday. So again, it's Thursday. Napakabilis lang po, no, ng linggo ng week na ito. Pag simula ng Monday, hindi mo na mamamalaya, no? Friday na bukas. So sa may mga trabaho, be grateful dahil sa ganitong paraan ay nabibigyan po natin, no, ng suporta ang ating pamilya, no? So alam naman po natin na kailangan talaga yan, no, upang may taguyod natin ang ating pamilya. So kanina nga pinag-uusapan natin ang patungkol sa gospel, no, na kung saan nagtanong po ang mga Fariseo sa ating Panginoong Jesucristo patungkol sa diborsyo. And pinag-usapan natin ang mga sanhi, no, or mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng divorce. Again, maliban sa dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao noon, may mga certain reasons din kung bakit nagkakaroon ng divorce, no. So sinabi ko na kanina na self-interest, no, walang proper faith at walang unity, no, or pagkakaintindihan. So isa rin po dito sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng divorce. Of course, yung ibinibigay na suporta, no, nagkukulang sa pagbibigay ng suporta. So kung may mga trabaho po tayo, no, ipagpatuloy lang po natin ito. Tuloy-tuloy lang sa ating mga ginagawa. Dahil again, maliit man o malaki ang ating mga kinikita, no, ang ating mga sahod, yan po ay dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa ganyang pagkakataon ay binibigyan po natin, no, ng suporta din ng ating pamilya. So minsan nagiging sanhi din, no, ng pagkakalabuan ng mag-asawa ay dahil sa lack of income, no? Isa rin po ba yan? Isa rin po ba sa mga na-notice nyo yan sa mga may mga asawa po dito? So if you are lack of income, no, lack of support din sa pamilya. So kung hindi na susuportahan yung mga pangangailangan ng pamilya, of course, nagkakaroon ng pagkakalabuan. Yung iba ay nahuhulog, natutukso, no? At kumakagat na doon sa mga temptasyon. Kaya nagre-resulta na lang, no, sa paghihiwalayan at hindi pagkakaintindihan. So talagang kailangan din, no, yung trabaho, kailangan din ang suporta sa pamilya. Dahil alam naman po natin na araw-araw ay may mga pangangailangan din, no, ang ating pamilya, ang ating mga anak, lalong-lalo na kung may mga pinapaaral po tayo, may pinapakain, of course, no, may sinusuportahan na mga tuition nila, mga projects. Ayan, isa po yan talaga sa mga dapat, no, nabigyan ng suporta ng mag-asawa. Dahil kung yan po ay hindi natututukan, no, ay nagkakaroon talaga ng conflict, no? At sometimes it leads to sa tinatawag natin na paghihiwalayan. So alam naman po natin na yung hiwalayan ay hindi naman talaga solusyon sa mga problema, no. Pinapalala lang po nito ang sitwasyon, at ang paghihiwalayan ay talagang sinisira nito, no, ang relasyon ng pamilya. At alam naman po natin na ayaw po ng ating Panginoon, no, ng hiwalayan. And that's actually the reason why kung bakit na-establish niya ang tinatawag natin na Sacrament of Marriage. Ito po ibinibigay lamang ng simbahan na maaaring makuha lamang sa simbahan na itinatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang basbas at ang authority na ibinigay niya sa pagsasama ng dalawang mag-asawa ay ibinigay niya, no, sa pamagitan ng kanyang iglesia, ng kanyang simbahan. So kung kaya hindi po ito basbas lamang ng kung sino-sino, ng pari o kung ng sino-sino dyan. Ito po talaga ay basbas ng ating Panginoong Jesucristo, no? Because the Sacrament of Marriage was established Himself by Christ. So hindi po yan masisira, hindi po yan mabubuwag ng kahit sino, ng kung sino-sino. Dahil yan po, no, ay isang matibay na ang tinatawag natin dito, no, na masusi na hindi maaaring masira or mabuksan ng kung sino-sino man, no. Dahil yan
ay inatas at pinagkatiwala ng Diyos, no, sa mag-asawa. So dapat pakaingatan po yan. So sa mga kapatid natin, no, na may pamilya, na may asawa, pagtibayin po natin, no, ang inyong pagsasama, no. Dapat natin tutukan talaga, lalong-lalo na suportahan yung pangangailangan ng bawat isa, dahil yan ay napaka-importante at dapat talaga na pagtuunan, no, lalong-lalo na po ng mag-asawa. So hindi lang po, no, it is no longer your interest, no, but the interest of the whole family. So dapat i-consider din, no, ng bawat isa yan. So kamusta po kayo dyan sa mga kapatid natin? Ayan, sa mga nakasubaybay po, kamusta po ba yung sitwasyon ngayon, no, ng inyong pamilya, no? Hopefully ay nasa mabuti at mas tumatatag, no, bawat araw. No, lahat po dito, I think mostly ng mga viewers natin dito ay may mga sari-sariling pamilya na, no? At po tayo siguro dito ay may mga responsibilidad na sa ating pamilya. At isa po sa mga responsibilidad natin ay ang pagpapanatili, no, na maging matatag ang ating pamilya. Lalong-lalo na po, no, sa mga nanonood dito, lalong-lalo na sa mga kapatid natin, no, ay kailangan talaga na pagtibayin natin ang pundasyon ng ating pamilya. Dahil hindi po ito biro, no. Kamusta po kayo? Blessed morning po, Brother Modesto, Sister Baby Lee, Brother Jome. Ayan, medyo traffic pa ngayon, kaya nakakabasa ako ng comment. Ayan. So, kamusta po kayo dyan sa mga kapatid natin? So, napakaganda po ng Ebanghelyo ngayon, no? And then again, yan po ang patungkol sa sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo, no? At of course, doon po pinagtiba ng ating Panginoong Hesukristo ang sakramento ng marriage. Isa po sa mahalagang lesson, no, ng gospel natin ngayon. At pangalawa po dito, ang katotohanan talaga, no, patungkol sa marriage. So yan po ang madalas na hindi naiintindihan ng iba. Akala ng iba, no, that is just only a requirement para maging legal sa batas. But then again, it is also our way, no, the only way, no, for us to become legal, no, in the eyes of God. So kailangan talaga natin na panatilihin itong matatag. Tandaan po natin, no, isa po yan sa mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, ang sakramento ng marriage. No, kung may mga binigyan po tayo ng opportunity na makapag-asawa, yan po ay biyaya ng Diyos sa atin. Dahil sa gospel, no, ipinaliwanag din doon ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, na may mga tao na hindi makapag-asawa dahil ang kanilang sarili ay inalay na sa Diyos, no, sa pagserbisyo sa ating Panginoon. Kagaya po ng ating mga kaparian. May mga tao din na may kakayanan o binigyan ng biyaya na makapag-asawa. At yan, no, isa po yan sa mga dapat natin na pakaingatan at pagpasalamat. Dahil kung ikaw ay nakapag-asawa, isa po yan sa biyaya ng Diyos. So dapat natin yan pahalagahan, no? Ayan. So yan po mga kapatid, no? Ang katotohanan patungkol sa sakramento ng kasal, no, sa pagsasama sa mag-asawa ay dapat talaga na nakatuon, no, sa ating Panginoon. At hindi lamang po ay hindi po nakatuon, no, sa mga pansariling interes. So, kamusta po ba yung mga pamilya ninyo dyan? No? Yung inyong pagsasama, no, ng mag-asawa. Yan po ba ay nagiging sentro po ba ang ating Panginoon sa ating pagsasama? Or madalas, hindi na natin bibigyan ng pansin, no? Dahil sa dami ng mga challenges na ating kinakaharap, sa dami ng mga problema na ating kinakaharap, madalas nakatuon na lang tayo doon, no? At hindi na natin na-perform, no, or na isa sa buhay ang pagiging tunay na Kristiyano talaga. Diba, madalas we love, no, to listen the gospel, no, the message of the gospel. We love to hear good news, na magandang balita. Pero pagdating po ng mga problema, ng mga hamon, minsan hindi na natin na ipapakita, no, ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Diba? Malinaw naman po
na sinasabi sa Biblia, na sinasabi, no, sa magandang balita, na ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring buwagin, no, ng sinuman sa mga mag-asawa. No? Pero madalas, dahil po sa mga problema, nakakaligtaan na natin ang sinabi ng ating Panginoon na dapat walang may kayang maghiwalay, no, sa mga mag-asawa. Pero ngunit of course, hindi rin natin talaga maiwasan na lahat po tayo ay may mga hinaharap, no, na problema, na hamon. Lahat po tayo ay may mga trials, no, sa ating pamilya, no, na kinakaharap. Pero again, hanggang sa trials lang po yan, no, hanggang sa mga challenges lang po yan. At hanggat hindi po sumusuko ang bawat isa, hindi po sumusuko, no, ang isa sa inyo, mananatili pa rin pong matatag ang pagsasama. Okay? So maganda po dito ay yung katotohanan na hindi lang ikaw ang maharap ng mag-isa sa problema. Kung kaya't binigyan ka ng Panginoon ng makakasama, no? Binigyan ka ng Panginoon ng asawa, ay dahil upang para pagtulungan ninyong dalawa. Diba? Walang mahirap po na gawain sa pagtutulungan. Lalong-lalo na, no, dahil may katuwang ka sa buhay. Maaring mahirap, no, sa isang tao lamang. Yan, no, isa rin po yan sa mga rason. Dahil baka yung asawa lamang, no, yung asawang lalaki lamang o asawang babae lamang yung nagbibigay ng effort para mapanatili, no, yung pamilya, mapanatili yung pagsasama. Yan po ang mahirap, no, dahil talagang napakatindi po ng challenge yan, no, at ang nakakatakot ay baka hindi makayanan. So dapat talagang pagtulungan niya ng mag-asawa, no? Ang problema ay hindi po sinasarili lamang ng isa. Ang problema ay kailangan pagtulungan ninyong dalawa, no? So again, kung may mga problema, dapat lamang tayo nakatuon doon sa pinakamaganda na solusyon at hindi po sa ikasisira ng pamilya. Dahil madalas ay nagiging parte po yan ng inyong pagsasama lamang. Ngunit sa inyong dalawa, kung nananatili po kayong matatag, ay yan talaga, no, ang magiging pundasyon ninyo. Yan talaga ang magiging matatag na pinanghahawakan, no, ng pamilya. Dahil alam naman po natin ang ating kalaban, no, is really looking for strategies, no, for opportunities na sirain yung pamilya. Hindi po kagustuhan ng Diyos na masira ang pamilya. Hindi po yan kaloob ng Diyos. At isa lang po may gusto niyan, no, ang kalaban ng Diyos. So nakawawa po yung mga kapatid natin. So minsan, no, may mga katanungan din, brother, okay lang po yan, okay lang na masabi mo yan dahil hindi po pa naranasan na nabubugbog, no, na inaabuso ng iyong kinakasama. Well, kagaya nga po, no, ng mga issues ngayon patungkol po sa paghihiwalayan, isa po yan talaga sa mga rason, no, na tinutulak nila upang may isa batas lamang. Pero dapat nating tandaan, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganyan pong sitwasyon ng mag-asawa. Na maaaring hindi naging maganda pong resulta, no, sa iyo, pero hindi po, no, it's not true to all. Hindi po sa lahat ng mag-asawa, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganyan pong sitwasyon. So maybe we must also to trace kung ano ba ang pagkukulang, no, ng bawat isa. So good morning. So dapat talaga natin na tingnan, no, suriin kung ano ba ang pagkukulang ng bawat isa. So maaaring nagkaroon po ng pagkakalabuan ay nang dahil talagang may problema, no? Hindi naman po masisira yung pamilya kung walang problema. So dapat isa yan sa mga suriin, no? Isa yan sa mga dapat tingnan, no, ng mga kapatid natin. At talagang bigyan ng solusyon. So mga kapatid, yan, mapagpalang oras, no? Good morning po. Ginagawa po natin ito kasi gusto ko lang na may kausap, no, habang bumabiyahe. Upang hindi po tayo hindi po tayo
makakonsentrate again sa biyahe at hindi wala yung ating concentration. So nandito na po tayo, no, sa ating eskwelahan. And maraming salamat po sa mga nag-send ng stars. Malaking tulong po ito sa mga kapatid natin. Thank you sa inyong suporta. Salamat po, no, Brother JL, sa pagsubaybay. Brother Jag, maraming salamat po. Sister Entil, maraming salamat po. Sabi niya nga dito, pero di rin may pagkakaila, Sir Dance, na may partner din ang nagbibigay ng problema. Yan, madalas talaga na hindi natin talaga yan may iwasan, no? Pero again, yun nga ang sinasabi parati na sino pa yung magtutuwid sa kanya kung hindi ikaw na kanyang asawa, di ba? So, kung ikaw na asawa ang unang susuko, wala nang ibang tao pang makakapagtuwid, no, sa kanya. Kung talagang problema yung partner, wala nang ibang tao pa ang concern para ituwid siya, no? Dahil kung hindi kaya ng kanyang asawa, sino pang makakapagtuwid sa kanya, no? Kung hindi siya nakikinig sa kanyang asawa, sino pang kanyang pakikinggan? So yan din po, no? Again, no, walang imposible po sa panalangin, no? Walang imposible sa panalangin. Ipasa Diyos pa natin yan. So kung hindi talagang matigas, talagang ugalin niya talaga niyan, ipasa Diyos po natin. Alam naman po natin na walang imposible, no, kapag ang Diyos na mismo ang gumalaw. So again, just always be in the proper faith, no? Gampanin pa rin natin kung anong tungkulin natin bilang isang Kristiyano at i-consecrate natin, no, ang buong pamilya natin, no, sa Diyos. And also asking Mama Mary na tulungan, no, and Saint Joseph. Alam naman po natin yan po ang patrono ng pamilya na dapat nating tularan. So huwag nating kaligtaan na may mga tumutulong din po sa atin, no, kagaya ng ating mga santo, Mama Mary and Saint Joseph, para patatagin po ang ating pamilya. Okay? So sino pang nandito? Hello po sa inyo. Brother Marvin, no, Sister Chel Baltazar, kamusta po kayo? Sister Espirito, Sister Rose, Brother John, kamusta po kayo? Sister Grace, Sister Ninda, Nida, no? Kamusta po kayo? Brother Marvin, no? Ayan, sa mga kapatid natin na parating sumusubaybay po sa mga ginagawa nating live, no? Brother Modesto, kamusta po kayo? Sister Baby Lee, no? Brother Jomel, ayan, kamusta po kayo dyan, no? Ayan, sabi nga dito ni Brother Ramel, when we apply the Christian way of life in our marriage life, di natin maisipan na makipaghiwalay. Tama po yan, no? Jesus has never thought about himself. It is about what we can offer, no? What we can do in the marriage. Tama po yan, no? Actually, hindi naman talaga yan kagustuhan ng Diyos. And when it comes to decision making, talagang may free will pa rin tayo, no? So tayo rin talaga ang may decision yan, no? At minsan kung bakit nasisira yung pamilya ay dahil din po sa ating sariling decision din mismo, no? So ayan po, no, maraming salamat sa nag-send ng stars, no? Brother Jimmy, maraming salamat po. Ayan, Brother Armando, no, maraming salamat po, no, sa suporta. Malaking tulong po yan para sa pagpapanatili ng ating page. So ayan po mga kapatid, no, pagpanalangin po natin ang bawat isa, lalong-lalo na po may mga may asawa dito, no? Tayo rin po ay may asawa na rin. Panalangin po natin ang bawat isa, no, na sana patatagin po tayo ng ating Panginoon, panatilihin po tayong matatag, no, sa pagsasama natin, no, sa ating asawa, upang again, kahit anong problema man ang ating kaharapin ay kayang lampasan, no? So yan po mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumubaybay. Ayan, sino pa dito? Sister Anna, no, Sister Crescencia, Sister Lakshon, maraming salamat. Brother Mark, Sister Ami, Brother Jose, Sister Alin, no, maraming salamat po sa panunood. Sister Beatrice, good morning din sa iyo. Brother Arturo, no, Brother Romeo, maraming salamat sa panunood. Brother Fred, no, Sister Peter, Sister Mary, maraming salamat po sa panunood. So ayan po mga kapatid, again, balik trabaho na po tayo. So sana po ay maging fruitful, no, ang ating araw, at sana ay
gabayan po tayo ng ating Panginoon upang sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng mga hinaharap natin sa buhay ay ating malampasan. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodayo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless.